Anong mangyayari sa katawan mo kung kakain ka ng granada gabi-gabi bago matulog? Totoo kaya na ang prutas na ito, na madalas nababanggit sa Biblia, ay may mga lihim sa kalusugan na alam na ng ating mga ninuno noon pa man? Mga mahal kong kapatid, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na maaring magpabago ng inyong kalusugan sa paraang nakakagulat. Ang mapagkumbabang granada, ang prutas na may pulang balat at makinang na mga buto, ay hindi basta-basta nabanggit sa Biblia. Sa awit ng mga awit, binanggit ang granada bilang simbolo ng kasaganahan at pagkamayabong, at sa Deuteronomio bilang isa sa mga biyaya ng lupang ipinangako. Gaya ng sinasabi sa Kawikaan Kabanata 18, talata 9, ang kapabayaan sa trabaho ay kapatid ng pagkawasak. Ganyan din sa pag-aalaga ng katawan na templo ng Espiritu Santo. Kaya makinig kang mabuti. Tuklasin natin kung bakit ang regular na pagkain ng granada, lalo na sa gabi, ay maaring isa sa pinakamagandang desisyon para sa iyong kalusugan. Bago tayo magpatuloy, kung ngayon mo lang kami napapanood, ang channel na ito ay nakalaan para tulungan kang gumawa ng mga desisyong may sapat na kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at kapakanan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para makatanggap ng bagong video bawat linggo. Benepisyo numero 1. Nakakababa ng presyon ng dugo. Kung ikaw ang mahal mo sa buhay ay may mataas na presyon ng dugo, pakinggan mo ito. Sa loob lamang ng 14 na araw ng araw-araw na pagkain ng granada, ipinakita ng pag-aaral sa 60 voluntaryo ang malaking pagbaba ng presyon ng dugo. Ang presyon ng systolic, ang numero sa itaas, ay bumaba mula sa humigit kumulang 123 papuntang 119. At ang diastolic, ang numero sa ibaba, mula 74 papuntang 72. Nangyayari ito dahil ang granada ay nagpapababa ng antas ng isang enzyme na tinatawag na ECA o enzyme na nagko-convert ng angiotensin na kumukontrol sa presyon ng dugo sa pamamagitan ng laki ng mga daluyan ng dugo. Parang tinutulungan ng granada ang iyong mga ugat na natural na lumuwag. Kaya mas madaling dumaloy ang dugo. Isipin mo yon. Marami ang bumibili ng mahal na gamot para sa parehong epekto, kahit na may natural na lunas na ibinigay ng Diyos na madaling mahanap. Benepisyo numero 2. Pinapabuti nito ang mood at binabawasan ang stress. Sino bang hindi kailangan ng pampawala ng stress ngayon? Sa 14 araw na pag-aaral, may napansin ang mga mananaliksik na kapansin-pansin. Iniulat ng mga kalahok na nagkaroon sila ng malaking pagbuti sa kanilang mood. Dahil tumutulong magpababa ng cortisol ang granada, ang pangunahing stress hormone sa katawan. Kapag mataas ang cortisol, nakakaramdam tayo ng pagkabalisa, iritasyon at kawalan ng enerhiya. Ang granada ay likas na tumutulong na balansehin ang hormona ito na nagdudulot ng higit na kapanatagan. Gaya ng sinasabi sa Filipos Kabanata 4, talata 6 at 7. Huwag mag-alala. Ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa inyong puso at isip. Ang granada ay tila isa sa mga kasangkapan na ibinigay ng Diyos sa atin upang matagpuan ang pisikal na kapayapaan na ito, na tumutulong din sa atin sa espiritual. Ikatlong benepisyo. Pinapapatas nito ang natural na testosterone. Ang ikatlong benepisyong ito ay ikinagulat pa nga ng mga siyentipiko. Matapos ang 14 na araw ng pagkonsumo ng granada, tumaas ang testosterone sa laway ng parehong lalaki at babae. Ngayon, maaaring nagtatanong ka, pero ang testosterone ba ay para lang sa mga lalaki? Sa totoo lang, mahalaga ang hormona ito para sa ating lahat. Sa mga lalaki, tumutulong ito na mapanatili ang dami ng kalamnan, enerhiya at sigla. Sa mga babae naman, sa mas mababang dami, nakakatulong ito sa pagnanasa, enerhiya at pati na rin sa kalusugan ng mga buto. Ang granada ay tumutulong na protektahan ang mga selula na gumagawa ng testosterone at tinalabanan ng pamamaga na kaugnay ng labis na katabaan na maaring magpababa ng natural na antas ng hormone na ito. Parang inilagay talaga ng Diyos sa prutas na ito ang eksaktong kailangan natin para mapanatili ang sigla natin sa lahat ng edad. Benepisyo numero 4. Lumanaban ito sa matagalang pamamaga. Ang matagalang pamamaga ay nasa likod ng maraming modernong sakit tulad ng Alzheimer, mga problema sa puso, type 2 na diabetes, at labis na katabaan.
Ang granada ay naglalaman din ng mga makapangyarihang antioxidant ang tinatawag na punicalagins, na tumutulong magtanggal ng mga free radicals, nagpoprotekta sa mga cells laban sa pinsala, at nagpapababa ng pamamaga. Alam mo bang 3 beses na mas mataas ang antioxidant activity ng granada kaysa green tea o red wine? Sa isang pag-aaral na tumagal ng 12 linggo na may 50 pasyenteng may diabetes na type 2, ang pag-inom ng humigit kumulang 200 at 50 mililitro ng katas ng granada araw-araw ay nagbawas ng mga inflammatory markers ng mahigit 30%. Hindi man alam ng mga ninuno natin ang siyentipikong termino, alam nilang may gamot na bisa ang ilang pagkain. Gaya ng kasabihan, ang tinatawag ng lolo noon na gamot, tinatawag na ngayon ng agham na superfood. Benepisyo bilang 5. Pinuprotektahan ang puso. Ang mga sakit sa puso ang pangunahing sani ng pagkamatay sa buong mundo. Ang punicic acid, pangunahing fatty acid ng granada, ay maaring makatulong maiwasan ng ilang yugto ng sakit sa puso. Isang pag-aaral na inilatala noong 2004 ang sumubaybay sa 10 pasyente na may atherosclerosis, pagbabara ng mga ugat at sinukat ang kanilang carotid arteries bago at pagkatapos ng 1 taon ng pag-inom ng katas ng granada. Ipinakita ng resulta na ang pag-inom ng katas ng granada ay nagbawas ng plaka sa ugat ng mahigit 30% matapos ang 1 taon. Isipin mong may gamot na kayang bawasan ng bara sa mga ugat mo ng 30% sa loob ng 1 taon. Parang himala, pero ito'y banal na karunungan ng Diyos sa kalikasan. Benepisyo numero 6. Pinapabuti nito ang memorya. Habang tumatanda tayo, humihina ang memorya natin. Maaari ring maging malakas na kakampi ang granada. Natuklasan sa pag-aaral ng 28 matatanda na may problema sa memorya. Na ang araw-araw na pag-inom ng 237 malkatas ng granada ay malaki ang naitulong sa visual at verbal na memorya. Dagdag pa, ang pag-inom ng 2 gramo ng extract ng granada araw-araw ay tumulong maprotektahan ang memorya ng mga pasyente matapos ang operasyon sa puso. Parang tinutulungan ng granada na mawala ang kalituhan sa isip na nararanasan natin habang tumatanda. Hindi na natin kailangang maghintay hanggang sa tumanda tayo. Pwede na nating simulan ang pagprotekta sa memorya ngayon. Benepisyo bilang 7, laban sa bakterya at impeksyon. Ang granada ay may mga compound na tinatawag na punicalagins at punic acid na tumutulong labanan ang mga mapanganib na microorganismo. Ipinakita na ilang pag-aaral na ang granada ay lumalaban sa Candida albicans at iba't ibang bakterya. Pinoprotektahan ng antifungal at antibacterial na katangian ng granada ang bibig laban sa pamamaga, impeksyon at mga problema sa gilagid. Para natural na pamumug na gawa ng Diyos. Sa Exodo, inutusan ng Diyos si Moises tungkol sa mga damo at halaton para sa paglilinis at pagpapagaling. Bagamat wala ang granada sa listahang yon, bahagi pa rin ito ng banal na karunungan ng paggamit ng kalikasan para sa kalusugan natin. Benepisyo 8. Nakakatulong sa pagtanggal ng sintomas ng arthritis. Maraming iba't ibang uri ng arthritis, pero karamihan dito ay may kasamang pamamaga sa mga kasukasuan. Ang mga compound sa granada ay may anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa paggamot ng arthritis. Ipinakita ng mga pag-aaral sa laboratorio, ang extract ng granada ay maaaring pigilan ng mga enzyme na sumisira sa kasukasuan ng may osteoarthritis. Napakalaking biyaya ito para sa mga taong dumaranas ng pananakit ng kasukasuan. Ika-9 na benepisyo. Pinipigilan nito ang kanser. Isa sa pinakakahangahangang benepisyo ng granada ay ang kakayahan nitong labanan ng kanser. Para sa mga lalaki, ipinakita ng mga pag-aaral na ang katas ng granada ay maaring makapagpabagal ng malaki sa pag-usad ng cancer sa prostate. Sa isang pag-aaral sa tao, ang pag-inom ng 237 mililitro ng katas ng granada araw-araw. Pinahaba nito ang panahon ng pagdodoble ng PSA, isang palatandaan ng cancer sa prostate, mula 15 buwan hanggang 54 na buwan. Malaking pagtaas. Para sa mga babae, ipinakita ng extract ng granada ang kakayahang pigilan ang pagdami ng mga silula ng cancer sa suso at kahit sirain ang ilan sa mga ito. Ito ay dahil sa mga flavonoids at antioxidants na matatagpuan sa mga granada. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo, gaya ng sinasabi sa unang sulat sa mga taga-Korinto.
Kabanata 6 talata 11 at 20. Ang pag-aalaga sa pamamagitan ng pagkaing likha ng Diyos ay paggalang sa regalong ito mula sa Kanya. Ikasampung benepisyo. Pinapabuti ang pisikal na pagganap. Ang granada ay may dietary nitrates na nagiging nitric oxide at maaaring pagbutihin ang pisikal mong pagganap. Sa isang treadmill test na may 11 na atleta, 1 gramo ng extract ng granada, 30 minuto bago ang ehersisyo, ay malaki ang pinataas ang daloy ng dugo. Naantala ang pagkapagod at pinabuti ang performance sa pag-ehersisyo. Isang pag-aaral noong 2016 sa Siam na elite weightlifter ang nagpakita na ang pag-inom ng katas ng granada 60 minuto bago mag-ehersisyo ay nagdulot ng mas mabilis na paggaling at mas matagal bago sumakit ang kalamnan. Ang ating katawan ay milika para kumilos at magtrabaho ayon sa Ecclesiastes. Anumang gawaing nasa harap mo, gawin mo ng buong lakas. Ang granada ay makakatulong magbigay sa atin ng higit na lakas para magawa ang gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Benepisyo bilang 11, pinapaganda nito ang pagtulog. Kapag sinuri natin ang agham sa likod ng granada at pagtulog, nakakabighani ito. Ang pagkain ng granada sa gabi ay maaaring mapabuti ang kalidad ng pagtulog. Ito ay pangunahing dahil sa nilalaman ng melatonin ng prutas. Ang melatonin, hormone na nagre-regulate ng tulog, ay likas sa granada. Isang pag-aaral na inilatala noong 2020 ang nagpakita na ang katas ng granada ay malaki ang naitataas sa antas ng melatonin sa katawan. Tumutulong ito mag-regulate ng sleep-wake cycle para sa mas magandang tulog. Isipin mong uminom ng katas ng granada bago matulog. Hindi lang ito kung pagpipilian, nakakatulong din ito sa mas mahimbing na tulog sa gabi. Gaya ng sinasabi sa awit 127, talata 2. Walang saysay ang gumising ng maaga at matulog ng gabing-gabi na nagpapapira para sa pagkain dahil ibinibigay ng Diyos ang tulog sa mga minamahal niya. Maraming madaling paraan para isama ang granada sa pagkain mo. Narito ang ilang paraan para magamit ang mga ito. Sariwang buto ng granada, arilos. Pinakadirektang paraan ng pagkain ng granada ay kainin ang sariwang buto nito. Katas. Ang katas ng granada ay isang popular at maginhawang pagpipilian. Pumili ng purong katas, walang halong asukal. Pagdating sa dami, mahalaga ang pagiging katamtaman. Para sa sariwang buto, karaniwang kalahating tasa ang bahagi. Kung pipiliin mo ang katas, maliit na baso, mga 100 at 50 hanggang 200 malbawat araw ay sapat na. Mahalagang balansiin ang pagkain ng granada kasabay ng iba-ibang dieta para matiyak na nakakakuha ka ng malawak na hanay ng mga nutrisyon. Tandaan, ang labis na pagkain ng kahit anong pagkain, kahit pa kasing healthy ng granada, ay maaaring magdulot ng mga problema sa pagtunaw o sobrang calories. Bagamat ang mga granada ay karaniwang ligtas at masustansya para sa karamihan ng tao, may mga partikular na pagkakataon na ang pagkain ng granada sa gabi ay maaring hindi inirerekomenda. Mga umiinom ng partikular na gamot. Maaring mag-interaksyon ang granada sa ilang gamot tulad ng pampalabnaw ng dugo, gamot sa alta presyon, at statin para sa kolesterol. Maaring maapektuhan ng prutas ang pagproseso ng katawan sa mga gamot na pwedeng magdulot ng di ka nais-nais na epekto. Mga taong may allergy. Kung ikaw ay may kilalang allergy sa granada o mga kaugnay na prutas, iwasan ang pagkain nito upang maiwasan ang mga reaksyong alerya. Mga taong may problema sa tiyan o bituka. Ang mga granada ay mayaman sa dietary fiber na maaari magdulot ng hindi komportabling pakiramdam tulad ng kabag o hangin sa tiyan sa mga sensitibong tao, lalo na kung kakainin ng marami sa gabi. Mga taong may diabetes. Bagaman mababa ang glycemic index ng mga granada, maaari pa rin makaapekto ang natural na asukal nito sa antas ng asukal sa dugo. Ang mga taong may diabetes ay dapat mag-ingat sa pagkonsumo nito, lalo na kung ito ay nasa anyo ng katas at bantayan ang kanilang antas ng asukal sa dugo. Mga taong may acid reflux. Para sa ilang tao, ang pagiging acidic ng katas ng granada ay maaaring magpalala ng acid reflux o heartburn, lalo na kapag humiga pagkatapos uminom nito. Kung kabilang ka sa alinman sa mga kategoryang ito o may iba ka pang alalahanin sa kalusugan, mas mabuting kumonsulta muna sa profesional sa kalusugan bago isama ang granada
sa iyong gabi-gabing routine. Matapos malaman ang lahat ng mga kamanghamanghang benepisyong ito, malinaw kung bakit madalas nababanggit ang granada sa Biblia bilang isang mahalagang prutas. Sa loob lamang ng 14 na araw ng regular na pagkonsumo, maaari mong maranasan ang mas mababang presyon ng dugo, mas kaunting stress, at mas balanseng mga hormone. At kung ipagpapatuloy mo pa, lalawak pa ang mga benepisyo para sa proteksyon laban sa sakit sa puso, pagpapabuti ng memorya, at maging sa pag-iwas sa cancer. Dayan ang sinasabi sa ikatlong sulat ni Juan, Kabanata 1 talata 2. Minamahal, higit sa lahat, ipinapanalangin ko ang iyong kasaganaan at kalusugan, kung paanong umuunlad ang iyong kaluluwa. Nais ng Diyos na maging malusog tayo sa katawan at espiritu. Kaya nilikha niya ang mga pagkain tulad ng granada para makatulong sa atin. Gusto kong malaman, kumakain ka ba ng granada madalas? Ano mga benepisyo ang naranasan mo? Ilagay ang iyong mga komento sa ibaba. Ikatutuwa kong marinig ang iyong saloobin. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, pakiclick ang like button at ibahagi ito sa isang kakilala mo na sa tingin mo ay makikinabang sa impormasyong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang health tips na based sa siyensya at banal na karunungan. Tandaan, templo ang ating katawan at ang pag-aalaga rito ay pagsamba din. Hanggang sa muli. Naway pagpalain ng Diyos ang iyong kalusugan at ang iyong buhay.